Pwede na po tayong makaupo ngayon. Sige, pwede ba tayong makisuyo ulit? Buksan po natin yung ating mga ilaws. Okay. Ngayon po mga kapatid, ito po yung ating pambungad na devotion po natin ngayon. Matatagpuan po natin sa aklat po ng Matthew. Okay? Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse 28 pala. Matthew 28. Okay? So, and Jesus, 28:18 to 20. And Jesus came to them and spake unto them, saying, all authority, okay, all authority hath been given unto me in heaven and on earth. Sabay-sabay tayo sa kasunod. Parang na iba, no? Okay. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Teka. Okay. So, yan lang muna mga kapatid, no? 18 hanggang 20 eh. But anyway, yung kanina, makikita natin mga kapatid. Ang sabi doon, pakibalik nga doon sa unang, nakandyan ba yung 18? May yan. And Jesus came to them and spake unto them all authority. Sino po nagsalita ng all authority na binigay sa kanya? Si Jesus. Okay? So, bilang mga kabataan, mga kapatid, ang pag-aakay, yung pag sinabi nating authority, meron siyang kapangyarihan, meron siyang karapatan, okay? Meron, sabi nga, di ba sa Pilipino, pag tinawag natin, andyan na yung otoridad. Sino yung tinutukoy natin doon? Di ba? Yung mga pulis, di ba? Kasi sila yung mayroong kapangyarihan na ipatupad ang isang bagay. So, now, ito po ang ating Panginoong Jesus. Nagsabi siya, all authority. Pag sinabi po bang may authority, may karapatan ho ba yun? Di ba, no? May karapatan. So, siya mismo po ang may sabi nito. Ibinigay sa langit at in heaven and on earth. Okay? Tingnan natin yung kasunod. Ano po ba yung nakapaloob dun sa authority? So, ang nakapaloob doon sa authority, ang sabi niya, therefore, go. And then, yung kasunod din niya na slide, and make disciples. So, simple lang mga kapatid, ang pag-aakay at pag-aalaga ng kaluluwa ay hindi isang programa. Sabi mo sa katabi mo, hindi programa yon. Okay? So, nung inutos ito ng may authority, hindi na po siya nangangailangan kung ito ay a-approvean pa natin o hindi. Tama? Hello? Diba? So, ibig sabihin, kung may pangalan man o wala, kung pinayagan man o hindi sa campus, pero ang tanong ko, gagawin ba to o hindi? Gagawin. Kasi, ang nag-utos sa atin ito ay yung may authority. Therefore, mga kapatid, ang pagtupad ng bawat estudyante sa winning souls and making disciples, mga kapatid, ay direktang pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Amen? Di ba? And therefore, yung nanlalamig sa pag-aakay at pag-aalaga ng kaluluwa ay panlalalamig sa authority ng Diyos. Tama? Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, no, makita natin, nakadirekta mismo doon sa otoridad ng Diyos itong pag-aakay at pag-aalaga. Kaya nga sabi ko nung nakaraan sa atin, ang kabataan, sabi nga ni Pastor John, di ba, doon sa mga survey, nakita natin na mabilis mag-adapt, ang mga kabataan talagang naghahanap, no? Ngayon mga kapatid, sa katangian ng kabataan, pag itong winning souls and making disciples, hindi naging main thing ng buhay niya, okay? Pag hindi ito naging main thing ng buhay niya, may direktang kinalaman na ito sa authority ng ating Panginoon. So nawa mga kapatid, no, nakita natin yung katotohanan ng verse na ito. Hindi lang basta ito iniutos. Now, ang napakagandang napansin natin mga kapatid, itong Matthew 28, nung inutos ng ating Panginoon, ano yung konteksto na to? Siya ay ano na? Siya ay paakyat na sa langit, di ba? Now, ngayon, nung siya'y paakyat na po ng langit, ang tanong ko, bago niya inutos ito, may nagawa ba siyang modelo? Yes.
So sa madaling salita, ang pag-aakay at pag-aalaga ng kaluluwa ay mayroong malinaw na pattern. At ibig sabihin, yung buhay natin, makita natin dun sa pattern na ginawa ni Lord ay direktang pagpapasakop din sa otoridad ng Diyos. Amen? Therefore, kung yung pattern na ginagawa natin ay hindi katulad doon sa pattern na ginawa ng ating Panginoong Hesus, ay hindi din yung may kinalaman din sa pagpapasakop natin sa authority ni Lord. Amen? At yung vision, pinapatakbo ito ng DNA. At ano yung unang DNA, mga kapatid? Yung core values. Di ba? At isa dun sa core values dun, mga kapatid, I am a true disciple. I am a true disciple. So sa madaling salita, yung vision, yung winning souls and making disciples, mga kapatid, no, hindi ito yung parang retreat camp, hindi po yun eh. Bagamat nakapaloob po doon, pero ang malinaw, mga kapatid, ang DNA, mayroong values si Jesus Christ habang ginagawa niya yung Great Commission. Amen. 'Di ba? Ginawa niya muna ito eh. So ipinakita siya, tinatag niyang mabuti. Ano to? Pinatatag na mabuti ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mismong buhay. Okay? So yung core values na yon, yun ang pinaka-DNA. So mahihirapan tayo na sinasabi natin, nag-aakay ako at nag-aalaga, pero ang dala-dala po natin, mga kapatid, ay programa lamang. Okay? Maganda, mga kapatid, na kung ano man ang lumabas, resulta ng core values, napakaganda nun, mga kapatid. So kaya nga may tinatawag tayong DNA, dahil ang DNA, ano uli yung DNA? Batay doon sa napag-usapan natin kahapon, merong 4 na katangian ng DNA. Number 1, ito ay bumubuo sa katawan ng tao. Pangalawa, na ipapasa. Pangatlo, naka-encodes, which is yung code na yon ang nag-i-instruction na dapat ikaw maging. Hindi lang siya basta naipapasa. Kasi ibig sabihin ng naipapasa, pwedeng mabago, pwede niyang baguhin. Pero mga kapatid, eto, pag sinabi nating DNA, no, hindi mo pwedeng baguhin yon. Kasi pag binago mo yon, iba na yon. Tama? Okay? So napakaganda, mga kapatid, na makita natin yung DNA na yon, which is the core values. And number 1, I am a true disciple. Yun po yung pag-usapan natin ngayon sandali. Okay? Tingnan natin. Ang tunay, ang disipulo ay taong nagpapahubog. Sabay-sabay nga nating basahin ng malinaw at malakas. 1, 2, ready, begin! Ang disipulo ay taong nagpapahubog. Okay. Tama po ba, mga kapatid? Okay. Ang disipulo ay taong nagpapahubog. Matatawag bang disipulo ang taong hindi nagpapahubog? Bakit? Para malaman natin, babalik tayo doon sa modelo. Amen. Diba? So yun ang titingnan natin. So yung mga alagad ba, ang tanong, nagpahubog ba sila sa Panginoong Hesus? Yun. So kapag tayo, ang isang mananampalataya, merong karanasang siya'y nagpapahubog. Okay? Siya'y nagpapahubog, mga kapatid, ibig sabihin, senyales na siya ay disipulo. Tama? Senyales pa lang. Sabihin mo sa katabi mo, sintomas yun. Kasi mga kapatid, ang ipinakitang halimbawa ni Lord ay hindi lang yung may hinuhubog. Sapagkat ang disipulo ay taong nagpapahubog at sa takdang panahon. Anong ibig sabihin ng takdang panahon? Tamang panahon, right time. Ang lalim, di ba? Talaga naman. Di ba? At sa takdang panahon ay manghuhubog ng iba gamit ang salita ng Diyos. Amen? Bakit ho, mga kapatid? 1 Corinto, tuloy. 1 Corinto, unang Corinto, 2:2. Napakisilip mo nga sandali yun. 1 Corinthians 2:2, ang sabi ni Pablo,
For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Therefore, ang isang magaling na cell leader ay magaling magdirekta ng kanyang inaalagaan kay Jesus. Kasi maraming magagaling na cell leader. Sa sobrang galing niya, siya na nakilala, hindi na si Lord. Nung nawala na ang cell leader, nawala na rin ang inaalagaan. Tama? So, maganda malinaw mga kapatid, yung pakahulugan at para hindi po tayo maligaw, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kasi pwedeng makita natin yung isang tao, naku, disipulo to, ina-admire ko to. Maganda. Diba? Ino-honor natin ang gawa ng Diyos sa buhay ng taong yun. Pero, kailangan mga kapatid, salita ng Panginoon. So, makikita natin sa buhay ng mga disipulo. Inuulit ko ulit mga kapatid, nawa maging malinaw sa atin to. Ang disipulo ay taong nagpapahubog at sa takdang panahon ay manghuhubog ng iba. Now, pangalawang DNA. Unang DNA, core values. Pangalawa po, yung DNA lang, yung DNA. 12. Amen. Sinusundan natin. Yun yung ginagamit natin. Dahil sunod-sunod na po yun. Yung level of promotion, diba? Yung multiplication is by 12. Okay? So, ito yung mga kapatid. Ang disipulo ay taong nagpapahubog. Sige nga po, basahin natin uli hanggang sa makabisado natin, hanggang sa nakapikit ang isang mata muna. 1, 2, ready, begin! Ang disipulo ay taong nagpapahubog at sa takdang panahon ay manghuhubog ng iba. Nakapikit ang isang mata. Okay, nakapikit ang isang mata. 1, 2, ready, begin! Ang disipulo ay taong nagpapahubog at sa takdang panahon ay manghuhubog ng iba. Okay. Okay, lahat nakatingin sa kaliwa. Hindi sa screen, ha? Oh, saan ba yung kaliwa nyo? Okay. Oh, go. 1, 2, ready, begin! Ang disipulo ay taong nagpapahubog at sa takdang panahon ay manghuhubog ng iba. Okay. Pwede ba nating palakpakan ng bawat isa? Ayan. Nawa mga kapatid, maitanim sa ating puso. No? Next, tingnan natin mga kapatid. Isang tao na mababanaag. Ano yung mababanaag? Aha, maaaninag, maaanino, maninino, di ba? Ay, maaninino. Yung bang mapapansin mo sa kanya, alin? Ang kultura ng langit. Tingnan mo nga sa katabi mo, mukha bang may kultura ng langit yan? Mababanaag kaya sa expression ng mukha niya? Di ba? Oh, amoy mo rin. Di ba? Amoy langit ba yan? Di ba? Di ba? Ha? Isang tao na mababanaag. Alam nyo, may nadinig ako, isang mentor din sa vision, sabi niya, kung gusto mo daw marinig ang tinig ni Jesus, makipag-usap ka sa mga taong dumadaan sa pagdisipulo. Okay? Amen. Yes. Isang tao na mababanaag ang kultura ng langit, madadama ang puso ng Diyos kung kaya't magiging isang modelo ng bagong buhay na kumikilala sa Diyos. Therefore, itong disipulong nagpahubog at nanghuhubog na rin ng iba, siya ay nagsisilbing modelo. Siya ay nagbabato ng signal. Yung mga yung katabi mo, malakas ba signal niyan? Di ba? Baka out of coverage lagi. Di ba? Pag nagsalita na, naku, aandap-andap na yung signal. Di ba? Kailangan mo pang magaganon. Di ba? So, mga kapatid, nagbabato siya. Nagiging isang modelo ng ng bagong buhay. Okay? Na kumikilala sa Diyos. Next, na natin. What is discipleship? Okay, sige. Discipleship, tinawag ko itong next level. Dahil ang unang level, mga kapatid, yung hindi mananampalataya, nakakilala kay Jesus. Kaya lang maraming mga mananampalataya, nung nakakilala kay Jesus, tumagal. Hindi na naalis sa level na yon. Okay? Naging attender, di ba? Naging dire-diretso lang siya.
Pero isama mo sa mga pagdidisipulo, ilagay mo doon sa small group, hindi na. Kahit saan naman naroon si Lord eh. Kaya nga minsan sa TV na lang ako nagwo-worship kay Lord. Diba? So, ito yung next level natin. So, kung tayo mga kapatid, dumadaan sa discipleship, ano ang itsura uli ng discipleship? Langit? Diba? Ano po itsura ng discipleship? Pag hindi natin malaman, balik tayo sa Panginoong Hesus. Ano ang picture ng discipleship? May maliit na grupo at merong nangunguna sa kanya gamit ang salita ni Jesus. Amen. Sa madaling salita, small group. Amen? Meron po ba dito? Bahagi na kayo ng small group. Amen. Therefore, nasa next level ka na. Okay? Ng ating relasyon. Okay? Sa kay Kristo at siyempre, doon sa cell leader mo. Next, letting your leader in and giving them permission to speak into your life in a more personal way. Ayan. Napag-usapan na po natin ito nung nakararaan mga kapatid. Ano ho? Kaya, napakaganda po niyan. Letting your leader in and giving them permission. Kaya nga pati minsan, pati yung grade, di ba? Pati yung pagtingin-tingin mo sa mga kulot, makinis, pinapakialaman. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, magpakialam ka sa leader mo. Okay? Next, yun na natin. So, yan yung process natin. Sige, hindi na yan na. Okay, yung kasunod. Okay. Huwag nating ihiwalay ang pagiging Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay. Nababanggit na rin dito yan mga kapatid. Pero totoo yun, pag inihiwalay po natin yung pagka-Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay, doon po tayo hindi nagiging epektibo. Doon tayo hindi nagiging epektibo mga kapatid. No? Merong isang nagsabi, sabi niya lang naman, pero parang hindi ko pa masyadong maisip. Pero parang nakatimo lang sa isip ko. There is no such thing as secular, sabi niya. Kasi kung ikaw naman nanampalataya, dapat yung pagiging disciple mo, yun dapat ang natural. Diba? Oh, ba't di ka nang nangongopya? Ay, tinanggap ko na si Jesus eh. Amen, amen. Amen? Amen. Brad, ba't hindi ka na naninigarilyo? Diba? Eh kasi, nasampal ako ng nanay ko, kaya ayoko na. Hindi ganon! Amen? Amen. Diba? Huwag nating ihiwalay ang pagka-Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay. Ba't di ka na naninigarilyo? Eh, gusto ko nang simulan na parangalan ng Diyos sa buhay ko. Amen. Okay? The next. Mga tip na lang. Upang patuloy na maging disipulo, maging bahagi ng isang cell group. Kung kasama na po tayo at hayaan ang iyong cell leader gamitin ng Diyos upang tayo ay mahuhubog na lalong maging disipulong Kristiyano. Okay? Maraming Kristiyano, pero bibihira ang disipulo. Okay? Minsan nga, inaangkin pa ang pangalang disipulo kahit wala namang senyales. Diba? O St. Thomas. Diba? Next, sino po natin? Magbigay ng 1.5 oras sa iyong buhay na makasama mo ang iyong spiritual mentor at kapwa disipulo sa loob ng 1 linggo o cell group. Pero hindi sinasabing yan lang, ha? Kasi baka mamaya maging programmatic cell na naman. Tulad nung sinabi ko sa inyo kahapon, may meeting po ba ang mga tambay? May schedule sila? Wala, di ba? O, dahil relational lang mga tambay, mga kapatid, sabihin, ang cell group, hindi ganun yun eh. O, calling all tambay, punta po kayo dito sa ilalim ng puno ng mangga sa gitna ng court. Di ba? Sa gitna ng court. Ba't napunta dun yun? Ba't napunta dun yun? Okay? So, ito yun mga kapatid. Pero ang point ito, kailangan merong nakatakdang araw. Baka mamaya, yung nakatakdang araw mo, depende sa'yo. Kaya nga yung mentor namin, si Pastor Mark, kapag nagsabi yan ng oras at araw, kami, naku, tinginan na sa kalendar, kanselan ng ganito, kanselan ng ganyan. So mga kapatid, nakikita namin na, so ito po, no? Ito yon. Okay? So, kailangan maglaan tayo. Okay, next. Manatiling nakakonekta sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong araw-araw na devotion para magpatuloy. Bakit? Sapagkat kaya naging disipulo na hubog itong mga alagad ni Jesus dahil sa pakikinig nila sa Kanya.
tayo din, bagamat may nagsasalita ng mga practical na buhay at alam nyo, inilalagay ng Diyos sa kamay ng mga cell leader natin. Kaya iyan mukhang mokong, kaya iyan mukhang mas pogi ka pa sa kanya, o mukhang mas malusog sa sayo, o ano pa man mga kapatid, pag iyan ay cell leader na, inanoint ng Lord yan na humubog ng buhay. Amen? So, yung kalooban ng Panginoon ang importanteng nasusunod. Yun ang importanteng nasusunod mga kapatid. Devotion. Next. I think last. Makibahagi sa programa ng ating simbahan na mapalakas ang gawaing pagdidisipulo. Ang kabuang simbahan natin mga kapatid. Ang pinakakabuuan. Diba? Sa Amerika, dito sa Pilipinas, ano yung vision ng UMC? To make okay, malinaw mga kapatid. Malinaw. So makiisa po tayo doon at kung ano man ang nakikita natin pwedeng ma-contribute, sabihin natin, no, kausapin natin yung mga pastor natin. So ito, kasi iyon naman talaga eh. Okay? Kaya lang, kung bumubuo-buo ka ng ibang mga aktibidades, no, namimili kayo ng mga kwitis at paputok, dala-dala nyo, ano yan? Basta po. Diba? Baka kung meron kayong paputok club. Diba? Magtatakot si pastor, anong paputok club? Pero kung ang dala-dala nyo, may discipleship po kami, ganun. Diba? So, makipag-ugnayan tayo, huwag tayong kikilos ng hiwalay sa iglesia. Amen? Amen. Okay? So, makipag-ugnayan sa pastor. Discipleship is the process of having your character formed, your mind transformed, and the absolute depth of old man so that new creation in Christ can be the powerful disciple of Christ that you are called to be. Okay? So, mga kapatid, ang sarap. Kung meron mang masarap makasama mga kapatid, yung mga nadidisipulo. Okay? So, naalala namin, yung mga nag-campus red, ito yung tumanim sa puso natin, di ba? Yung kanina parang ganun din yun eh. Pero ang sinabi sa atin, disciple who can make a disciple. Diba? Tama po ba? Nagde-raise up tayo ng mga disciple. Amen? Mali. Sintomas lang yun. So, nagre-raise up tayo ng mga disciple who can make disciple. Malinaw yun, mga kapatid. Kasi, kami, naranasan na rin namin yun. May mga naging disciple, kaya lang hindi na na-multiply. Kasi hindi na itanim na dapat sila pala pagdating ng panahon nagdi-disciple din. Pero pag kinausap mo, disciple talaga. Amoy disciple, tunog disciple, itsurang disciple. Kaya lang hindi na siya dumami. Di ba? So, dapat malinaw mga kapatid, disciple that can make disciple din. Okay? So, malinaw yon na standard ng inire-raise up po natin. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat nilagay mo kami sa napakagandang lugar na kung saan itong pagkatao namin ay nahuhubog, Panginoon. Nakikita namin yung beauty ng mabuhay, yung beauty, Panginoon, ng isipan, yung beauty ng galaw, yung beauty ng pag-iisip, yung beauty, Lord, ng pagkilos dito sa mundong aming ginagalawan, Panginoon. Hayaan mo po, Ama, na patuloy kami, sama-sama kami. Salamat sa mga pastor namin, Panginoon, na dinala kami sa lugar na ito. Salamat din sa mga mentors namin na ginagamit niyo, Panginoong Jesus, na tumutupad din naman sa iyong sa utos niyo, Panginoong Diyos. At kami sama-sama, Panginoon, na magkakaisa kasi nakot na kami ng vision. Pinupuri ka namin sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Hallelujah. Okay, pwede ba nating sabihin, I am a true disciple. Isa pa. 1, 2, ready, begin. I am a true disciple. For the last time. I am a true disciple. Okay, so yung salitang true, So may standard na po tayong nakikita doon. Okay? So purihin natin ang ating Panginoon.